Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral. Tayo po ay nasa Kapitulo 14 na ng unang Korinto. Kaya babasahin ko po kahit hanggang sa talatang 2 kasi po ito pong ating pag-aralan. Ito po ay hanggang sa 33 na kasi nga po ito hanggang nandito rin po ang ibang mga paliwanag ng ating pag-aaralan. Kaya sinasabi nga po dito sa uno, sinasabi, sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalong-lalo na ang kayo'y makapanghula, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu nagsasalita ng mga hiwaga. Datapwat ang nanguhula ay nagsalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikararangal at sa ikaalay. Kaya nga, ang diyan po muna ang ating babasahin. Kasi nga po, yung pong sinasabi ditong wika at saka yung hula. Nandito rin po ang mga paliwanag at ating pong babasahin hanggang mamaya. Kaya dito po, kung babalik natin sa talatang 1, kaya nga dito po yung sinasabi sa atin, sundin ninyo ang pag-ibig. Ngayon may maningas ninyong pakanasain ang kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalang-lalo na ang kayo makapanghula. Dito po ay sabi, sundin ninyo ang pag-ibig. Ang ginamit po dito ang salita sa English ay charity. Alam po natin nung ating nakaraan kung ating po pinag-aralan kung ano po ang ibig sabihin ng charity sa English. Kaya nga, dito po ay kailangan po nating pag-aralan sapagkat nasabi sa atin, sundin ninyo ang pag-ibig o yung charity. Kasi kung tayo po ay hindi susunod, kung wala po tayong pag-ibig o charity, ay tayo po ay sinasabi ay tayo parang tanso o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung wala po tayong pag-ibig o charity, ay sinasabi dito sa banal na kasulatan, ay wala din tayong kabuluhan kung wala po sa atin ito. Kaya sabi po sa atin, sundin ninyo ang pag-ibig o charity. Kaya nga, yun po ay ang nakalagay nga po dito sa ating pinag-aralan na salita ay charity. Kaya nga kung tayo walang pag-ibig o charity, sabi, walang pakikinabangin sa atin. Kaya nga, tayo po sinasabi dito na sabi sa atin, sundin ninyo ang pag-ibig o yung sinasabi na charity. Kaya nga tayo po ay magiging walang kabuluhan kahit po tayo mayroong pananampalataya. Kaya nga kung ating basahin na lang natin yung ating pinag-aralan ng nakaraang pag-aaral. Kaya nga sabi dito kung babalik natin sa 13:1 hanggang 3, kaya nga po napakahalaga po sa atin yung pag-ibig o yung charity na sinasabi dito sa English. Kaya sabi, sundin natin. Kaya nga sabi po dito, kung ako'y nagsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig o yung charity, sabi, ako'y naging tanso na tumutunog. Ganyan po ang nakalabas sa atin. Sabi, naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, kahit tayo meron tayo ng buong pananampalataya, tatanggap natin, nabautismuhan tayo, ganyan. Sabi, at kung meron ako ng buong pananampalataya na mapapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Wala rin po tayong kabuluhan. Kung wala po sa atin yung pag-ibig na yan o yung charity na sinasabi. Yan nga sabi sa 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik, kung tayo man ay maraming ari-arian, sabi, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakaisa mga dukha. Kaya nga po, ang kala nila yung charity ay kawang gawa. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin sa banal na kasulatan. Kaya nga po sabi dito, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakaisa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dapat wala akong pag-ibig. Kung wala sa atin yung pag-ibig na yan, o yung charity na sinasabi sa English, ay walang pakikinabangin sa akin.
hindi po wala po tayong pakikinabangin. Kahit tayo may pananampalataya, kahit ipagkaloob natin, kung tayo ay nagsasalita ng wika ng mga tao o wika ng mga anghel, wala pong pakikinabang sa atin. Wala rin tayong kabuluhan. Sapagkat, dito po nakapaloob ang sinasabing pag-ibig doon sa 4. Ito po ibalik ka ng aral para tayo ating maalaman. Sabi, kaya nga, dapat po ito ay makikita sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng charity o pag-ibig na ito? Sabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Sabi, magandang loob, dapat po ito makikita sa atin. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Dapat sa atin, wala nang ganyan, wala nang pananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi po tayo mapagmapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Dapat po makikita na sa atin. Hindi na po tayo ugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Kaya nga, iyan po ang nakapaloob sa isang salitang charity. Kaya nga, ang sabi sa ating pinag-aralan, sundin ninyo ang pag-ibig. Kaya nga po, yan ay ating susundin. Ang salitang charity o yung pag-ibig. Kaya nga, sapagkat yung pong pag-ibig o charity na yan, diyan po ang magiging tali ng ating kasakdalan. Para po tayo maging sakdal. Ano po sa English ang sakdal? Perfect. Kung hindi po tayo susunod diyan, ay hindi po tayo, kung wala po sa ating mga bagay na yan, hindi po tayo magiging perfect. Kaya nga, ang sabi nga dito sa Colosas, sa Kapitulo 3, kaya po napakahalaga sa atin, ang tayo'y nasa atin po lahat yan, hindi lahat po ay hindi na sa ating mga bagay na sinasabi doon sa nakapaloob sa charity. Dito sa Colosas Kapitulo 3, talatang 14, kaya nga dito po sinasabi, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito'y magbihis kayo ng pag-ibig. Iyon ang ibibihis natin. Kung babasahin po ninyo sa English, charity din po ang ginamit na salita. Kaya nga po, yun ay pinabibihis sa atin. Yung lahat po ng sinasabi doon. Yun ang ibibihis. Sabi, magbihis kayo ng pag-ibig o yung charity. Yun po yung ibibihis natin. Na siyang tali ng kasakdalan. Yan po ang ating magiging tali ng kasakdalan para po tayo'y maging sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya sasabihin, wala naman taong perfect. Pwede po tayong maging perfect kung tayo po'y tatalima sa Diyos. Kung dapat po nasa atin lahat yan. Kaya nga, kung tayo may pananampalataya, sabi natanggap natin ang ating pag-asa, ang ating Panginoon Kristo, pero hindi naman makita sa atin yung mga sinasabi diyan sa kasulatan na sinasabing pag-ibig o charity. Yun ang pinabibigay, magbihis kayo. Yun ang ibibihis natin. Sapagkat yan nga po ang tali ng wala rin po tayo wala po tayong pakikinabangin sa atin. Kung yan po'y wala sa atin. Magiging wala tayong kabuluhan para lang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw. Kaya po, napakahalaga po sa atin yung sinasabi na charity. O yan po ay dapat nasa atin. Kaya po dapat ay nakikita sa atin para tayo po magkaroon ng kabuluhan. Kaya may sabi pa rin po dito sa unang Pedro Kapitulo 4. Dito ang ginamit din po
na salita kung babasahin sa English ay charity. Sa 4:8 ng unang Pedro, kaya nga sabi dito, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Kung babasahin po yun sa English, charity din po ang ginamit. Sapagat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Yung po ang magtatakip sa ating karamihan sa kasalanan. Kung nasa atin pong lahat na sinasabi doon sa isang salitang charity o pag-ibig. Kaya sabi, mangagbihis kayo ng tali ng pag-ibig. Sapagat yan po, sabi, ang magtatakip ng karamihang kasalanan. Yan po ang magtatakip ang ating karamihan sa kasalanan. Sapagat yan po ang magiging tali ng ating kasakdalan. Para po tayo'y maging sakdal. Nasabi pa rin nga dito sa unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 5, kaya nga sinasabi dito, ngunit ang kinauwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Dito rin po, yung natin pong binabasa ko ito, ang ginamit pong salita dito ay charity. Kung babasahin po ninyo sa English, charity din po. Kaya sabi, ngunit ang kinauwian ng bilin, ito po'y bilin sa atin, ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Dapat po ang ating puso'y malinis. At sa mabubuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Kaya nga, kung tayo merong pananampalataya at hindi naman nakita sa atin yun, ilalabas tayong paimbabaw ang ating pananampalataya. At sabihin natin, natanggap natin, ang pag-asa natin ay ang ating Panginoon. Pero yung sinasabi doon po sa salitang charity ay hindi namang makita sa atin. Lalabas po tayo na ang ating pananampalataya ay paimbabaw. Kaya nga, sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto, Kapitulo 15, sa talatang 2, kaya nga sabi dito, sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Sabi, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano po pananampalataya walang kabuluhan? Hindi ba sa atin ang pag-ibig? Kaya sabi, walang kabuluhan kahit tayo may pananampalataya. At wala tayong pag-ibig o yung charity, wala sa atin, hindi makita sa atin. Kaya, magiging wala po. Kaya nga mayroong talata dyan, walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin. Kaya nga, ito po'y mahalaga sa atin. Kaya nga sabi sa atin, sundin ninyo ang pag-ibig. O yung charity, sabi. Tayo po'y, dyan tayo susunod. Kaya dapat po, iyon ay makita sa atin. Kasi, lahat ng atin, kahit tayo samba ng samba, kahit tayo bigay ng bigay sa mga kawang gawa, bigay tayo sa ganun, at wala namang hindi naman makita sa atin, wala po tayong kabuluhan. Walang pakikinabangin sa atin. Kaya baka akala natin, basta kawang gawa lamang. Hindi po. Dapat po yung lahat na yun, para po tayo magkaroon ng kabuluhan, ay makita sa atin lahat yung sinasabi sa salitang charity. Dapat po tayo ay mapagpahinuhod, magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Para po tayo ay magkaroon ng kabuluhan. Para may pakinabangin sa atin, dapat po yan ay ating susundin. Kaya nga yun ang sabi sa atin, sundin ninyo ang pag-ibig. Sapagat yan nga po ang tali ng ating kasakdalan. Para po tayo'y maging perfect. Kaya nga ulitin ko yung ating binasa sa
sa Juan. Sa unang Juan, kaya nga, ano sabi dito? Sa unang Juan 2, talatang 5, datapot ang sino mang tumutupad. Dapat po itutupad. Kaya nga, sundin natin ang pag-ibig. Sabi, datapot ang sino mang tumutupad sa kanyang salita. Tunay na sa kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Kung doon po tayo lalakad sa pag-ibig o charity, tayo po'y magiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Alam tayo naman. Alam natin. Doon tayo tumatalima eh. Kaya nga, doon tayo sumusunod eh. Kaya nga, napakahalaga po ng salitang charity o pag-ibig diyan sa banal na kasulatan. Ay tuloy na po natin, sabi nga sa atin, sundin ninyo ang pag-ibig. Ngayon may pakala sa ninyo ang mga kaloob ng ayon sa Espiritu. Alam po namang mga kaloob na ayon sa Espiritu, yun po yung napag-aralan na rin natin. Yun po yung sa 12, unang Korinto 12 hanggang 31, ay po naman ay ating napag-aralan na. Kaya pakinggan natin, meron po tayo ditong mga aral, yung nga po sa yung nasa YouTube. Balikan na lang po ninyo yung pong mga kaloob na ayon sa Espiritu. Yun naman pong sinasabi dito, ngunit lalong-lalo na ang kayo'y makapanghula. Yung pong hula, sa English nga po yun ay prophecy. Yung pong mga hula, ang dapat po natin sasabihin hula, yung pong nasa banal na kasulatan. Yung pong mga hula, tulad nga po nung sabi ni Daniel na lalawak ang kaalaman. May mga hula pong ganyan. Marami pong hula sa banal na kasulatan na ating mapag-aaralan at kung tayo po yung magbabasa ng kasulatan. Lalo na yung mga bako-bako ay matutuwid at yung mga hindi patag ay mapapatag. Saan ba natin nabasa? Dito sa Isaias, po ang mga prophecy, hula po yan nung pa. Dito sa Isaias kapitulo 40 sa talatang 4, kaya nga dito ang sinasabi 40 talatang 4, sinasabi, bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa. Yung nga po yung mga burol, mga bundok, sabi. At ang bako-bako ay matutuwid at ang hindi pantay na dako ay mapapatag. Nung araw po doon, talagang yan hindi natin maiisip, lalo na tayo mga batang 60s o 50s, hindi pa po masyadong na-invento yung mga ganyang mga pampatag na yan, mga bako, mga payloader na yan. Kaya hindi natin sabi yung mga bundok ay mga papatag. Kaya yun po ang isa sa mga hula o prophecy sa mga banal na kasulatan. Ito naman po inulit din dito sa aklat ni Lucas. Yan po ang sabi dito, yung tayo makapanghula. Sa Lucas kapitulo 3, sa talatang 5, kaya sabi, lahat ng libis ay tatambakan at pabababain ang bawat bundok. Nga po, yung mga papatag, mga pabababain. Pababain ang bawat bundok at burol. Ang liko ay matutuwid. Kahit anong liko niyang mga daan, yan po mga ibang kaya pong tuwirin lang sa panahong ito. Ang daang bako-bako ay mga papatag. Yan po ang tinutukoy natin, yung tayo ay makapanghula o yung mga prophecy. At yung pong ibang mga hula sa banal na kasulatan, yung pong sa ating Panginoon Jesucristo,
Yung sa Mateo 24, marami pong mga hula dito sa banal na kasulatan. Yung katulad po nung sa 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyo sa kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuto ng lahat ng mga bansa at kung magkagay darating ang wakas. Yan po isa rin sa mga hula o prophecy ng banal na kasulatan. Yan po ang tinutukoy sa atin dito na sinasabi, ngunit lalong-lalo na ang kayo ay mga makapanghula. Yun naman kay Daniel na sinasabi kay Daniel 12. Ito po ang tinutukoy natin dito, yung pong tayo ay ang makapanghula. Sa 12 talatang 4 ng Daniel na sinasabi ni Daniel, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa panahon po ito talaga pong lumago na po ang kaalaman. Nasa panahon po ito. At yung pong sinasabi dito sa 9:26 ng Daniel, ito po yung mga prophecy o hula na sinasabi sa 26 at 12 9:26 sabi, at pagkatapos ng 62 sa linggo, mahiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan, ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niyaon sa pamamagitan ng baha. Ito na po natin. Sa panahon pong ito, kahit ang mga bansang hindi binabaha na po. Kaya nga sabi sa atin, ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha hanggang sa wakas magkakaroon ng digma. Hindi na po natigil yung digmaan. Ang mga pagkasira ay ipinasiya na. Yan po ang isa sa mga hula sa banal na kasulatan. Kaya nga yun na sinasabi po sa atin sa talatang 1, sundin ninyo ang pag-ibig, ngayon may pakanasain ninyo ang mga kaloob ng ay sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Wag po yung hula na hindi po natin makikita sa banal na kasulatan. Sapagkat yung pong mga ganong hula, ang sabi ng Panginoon, at manghuhula sila ng wala, ay yun po hindi niya mga sinugo. Na sabi nga dito sa aklat ni Jeremias, kaya nga dapat ko, kung tayo ay sasalita ng mga prophecy, yun po ay ating mababasa sa banal na kasulatan. Ero po yung mga hula na hindi po sinabi ng Panginoon, ay tayo po ay mag-iingat. Baka yun po ang ating panghawakang prophecy. Kaya nga, ang sabi nga po dito sa aklat ni Jeremias, sa kapitulo 14, talatang 14, kaya sabi ganito, nang magkagay sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta na nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo. O inutusang ko man sila, o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanguhula sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panghuhula at mga bagay na wala at ng daya ng kanilang sariling puso. Kaya mag-iingat dito. Dapat po yung ating mga prophecy na sasabihin ay mababasa din natin sa banal na kasulatan. Kaya ito naman pong sa 2 na sinasabi, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita. Itong wikang ito ay sinasabi, ito po yung iba't ibang wika ng mga tao. Nasabi, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu nagsasalita ng mga
hiwaga. Kaya nga kung ating babasahin ito pong talatang 21, itong 14:21, kaya nga ito sinabi ko na ito po yung mga salita ng iba't ibang wika ng mga tao. Sabi din po sa 14:21 nitong ating pinag-aaral, sabi, sa kautusan ay nasusulat sa pamagitan ng mga taong may iba't ibang wika. Kaya kung tayo magsasalita, yung wika ang isasabihin, hindi naman naunawaan ng nakikinig, ituloy natin, sabi. Sa kautusan ay nasulat sa pamagitan ng mga taong may iba't ibang wika at sa pamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa ay nagsasalita ako sa bayang ito at ngayon ba hindi ako pakikinggan nila. Ang sabi ng hindi natin, kung ang salita mo Ilocano at hindi naman nakaintindihan ng Tagalog, magsasalita ka. Kung ikaw English ang sasabihin mo, marami namang hindi nakakaintindi. Kaya nga yun nasabi sa atin sa Diyos, sapagkat ang sasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu nagsasalita ng mga hiwaga. Kaya nga sabi, ulitin natin, sa kautusan ay nasusulat sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika, sa pamamagitan ng mga labi ng taga-ibang lupa, ay sasalita ako sa bayang ito. Gayon may hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang mga wika ay pinakatanda. Yung pong wika lang, yun yung pinakatanda. Paano maging pinakatanda? Para malamang ikay Ilocano, ang salita mo Ilocano. May nakatanda na ikay Bicolano, ang salita mo Bicolano. Yan po ang pinakatanda. Yan po yung mga wika, sabi. Kaya nga, ang mga wika ay pinakatanda. Hindi sa mga nagsisampalataya. Kundi sa mga hindi nagsisampalataya. Yung po sa mga hindi nagsisampalataya. Magsasalita ka, mangangaral ka, hindi ka naman naintindihan. Ang salita mo kaya nga sabi, ngunit ulit natin 22. Kaya nga, ang mga wika ay pinakatanda. Hindi sa mga nagsisampalataya, hindi sa mga hindi nagsisampalataya, kundi sa mga di nagsisampalataya. Ngunit ang nanghuhula, yung pong nagsasalita ng prophecy, ngunit ang nanghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisampalatayan, kundi sa mga nagsisisampalataya. Doon sa nagsisampalataya. Kaya yun po ang ibig sabihin dito sa ating binabasa. Kaya nga, kung ito ating itutuloy-tuloy, basahin natin hanggang padiretso, sabi, datapwat ang nanguhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay. Kaya nga po yung sabi na aking binasa sa 22, na yung pong hula ay doon sa mga nagsisisampalataya. Kaya sabi, datapwat ang nanguhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikararangal at sa ikaaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili lang. Ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Doon po sa iglesia, sa katawan. Sa ating mga nagsisampalataya. Ibig ko sanang kayo yung lahat ay makapagsalita ng mga wika, datapat lalong-lalo na ang kayo'y magsipanghula at lalong dakila ang panghula kaysa nagsasalita ng wika. Mas dakila pa po yung nanghuhula kaysa doon po nagsasalita ng wika. Malibang kung siya ay magpaliwanag upang ang iglesia ay mapagpatibay. Kung sasalita ka ng ibang wika, dapat po ay may nagpapaliwanag, sabi, upang ang iglesia ay mapagpatibay. Gayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumarihan sa inyo, nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin? Kung marami kang alam na wika o salita. Kaya nga sabi ni Pablo, ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarihan sa inyo, nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin? Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, unang kaalaman, unang panghula, unang aral, sabi. Kahit ang mga bagay na walang buhay, sabi, ay nagsisitunog, maging plauta,
Kaya nga po inihimbawan na rin yan sa mga bagay na hindi nagsisitunog. Ulat. Kahit ang mga bagay na walang buhay, yun po yung inihalimbawa sa mga bagay na walang buhay na nagsisitunog. Maging flauta, katulad nga po ng flauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ng tunog, hindi po pag-iibahin ng tunog. Sabi, paano malalaman kung ano ang tinutugtog sa flauta o sa alpa? Sapagkat kung ang pakakak ay tumutunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikipagbaka? Ganyan din naman kayo. Kaya sabi tayo po, ito nga rin po paliwanag tayo, sabi. Ganyan din naman kayo. Kung hindi pinangusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paano matatalos ang inyong sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo nagsisipagsalita. Ganyan po kung tayo nagsasalita at di naman nauunawaan. Sabi, sa hangin tayo nagsasalita. Sabi, halimbawa, meron ngang iba't ibang tinig sa sanlibutan at walang di may kahulugan. Lahat po ng tinig, may kahulugan. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita. At ang nagsasalita ay nagiging barbaro sa akin. Kaya kung ang ating sinasabi, hindi naman natin nalalaman ang kahulugan. Sa 12, ganyan din naman kayo, na yaman kayo mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsipasagana sa ikatitibay ng iglesia. Kaya ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Kung tayo magsasalita ng mga wika, dapat may papaliwanag natin doon sa nakikinig. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu. Datapot ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Hindi po namumunga. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Mabuti pa, ganoon na nga lang. Tayo manalangin sa espiritu. At saka manalangin tayo sa ating pag-iisip na lang. At tayo umawit. Kaya sa 16, sa ibang paraan, kung ikaw ay nagmamapuri sa espiritu, ang nasa kalalagayan ng di marunong, sabi, paano siya makapagsasabi ng siya nawa? Paano siya makapagsabi siya na? Kung hindi naman naintindihan ng ating sinasabi. Sa iyong pagpapasalamat, palibasay hindi nalalaman ang iyong sinasabi. Sapagkat ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti. Datapot ang iba'y hindi mapagtibay. Kasi kung hindi nga tayo naunawaan, hindi mapagtibay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. Sabi. Ngunit sa iglesia ay ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Kahit tayo maraming mga alam na salita, kung hindi naman maunawaan ng ating kausap, wala rin pong kabuluhan. Ilampasan po natin yung 20 sa ating balikasabi. Sa kautusan ay nasusulat sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa ay nagsasalita ako, sabi, sa bayang ito. Gayon may hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang mga wika ay pinakatanda. Yan po yung ating pinakatanda. Hindi sa mga nagsisampalataya, yan po hindi sa mga nagsisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisampalataya. Yan po doon sa mga hindi nagsisampalataya. Ngunit ang panghuhula, yun naman sa panghuhula, ay hindi sa mga hindi, yung pong mga sa panghula, yun po sa mga hindi nagsisampalataya, kundi sa yun po doon sa mga nagsisisampalataya. Kaya nga sa 23, sabi, kung ang buong iglesia ngayon nagkakatipon sa isang dako at lahat ay nagsasalita ng mga wika at nagsipasok ang mga hindi marunong, may pasok ng mga hindi marunong at nagsipasok ang hindi marunong o hindi nagsisampalataya,
Ngayon po may pumasok na hindi nagsisampalataya. Kung tayo nasa isang pagpupuro sa isang iglesia, tagasalita tayo ng iba mga wika. Iba ating salita o kaya English o kaya yung ating sinasalita, sabi. Ang ibig sabihin. Kung ang buong iglesia ngayon nagkakatipon sa isang dako at lahat ay nagsasalita ng mga wika at nagsipasok ang hindi marunong, hindi meron po pumasok na hindi marunong o hindi nagsisampalataya, sabi, hindi ba nila sasabihin, kayo'y mga ulul? Kanya-kanyang wika. Sabi, hindi ba sasabihin kayo'y mga ulul? Hindi nga po nila naintindihan yung sinasabi. Sabi, dapat kung ang lahat ay nagsisipang hula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, sabi, mahihikayat siya sa lahat ng nagsisiyasat niya sa lahat. Mas magaling pa tayo magsipaghulan na lang. Yung mga prophecy, yun ang ating sabihin. Kaysa tayo mag-usap ng mga iba't ibang wika. Sabi. Ang mga lihim ng kanyang puso ay mahayag at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos at sasabing, tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Kaya kung ang ating ipahayag na lang ay yung mga prophecy o yung hula ng banal na kasulatan. Kaysa tayo magsalita ng iba't ibang wika, kung tayo baka tayo sabi, kung may pumasok na hindi nagsisampalataya o hindi marunong, baka sasabi, hindi ba ganyan sasabihin, kayo mga ulul. Kaya tuloy natin sa 26, kaya sabi, ano nga ito, mga kapatid, pagka kayo nagkakatipon ng ang bawat isa sa inyo ay merong isang awit, dapat po tayo ganyan. Meron tayong isang awit lang. Yung awit ukol sa Panginoon. Hindi po yung iba't ibang awit ang ating aawitin. Sa bagay, iba na po ngayon Sinasabi sila mga modern daw sila modern Christian. May combo na, may sayawan pa. Mga talong-talong pa sila. Pero hindi po ganun. Kaya nga may salita saan, tayo lumakad sa ganding ayos na ating inabot na. Anong ayos na ating inabot na? Yun po sa mga apostol. Sabi, ano nga ito, mga kapatid, pagka kayo nagkakatipon ang bawat isa sa inyo merong isang awit, dapat may isang aral. Dapat isa lang po ang ating aral. Ano po yung ating aral? Yun po yung sinasabi dito sa Timoteo. Ito po yung sinasabi dito. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, dapat meron lang po tayo isang aral. Sa talatang 14, kaya nga sinasabi dito ni Pablo kay Timoteo, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroon mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Sabi. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang lahat ng mga kasulatan, dito po tayo lang babase. Hindi na po yung ibang mga sulat. Meron pa nga lumalabas nga dyan. Meron mga Book of Enoch, mga anong librong ipapakuha sa iyo. Pero sa atin po dito, sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, doon lang po tayo, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, yung po nasa pananampalataya, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Para po tayo maging perfect, hindi sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dapat po tayo ay meron lamang tayong isang aral. Kaya nga sabi rin dito sa unang Timoteo 6, sa 6, talatang 3,
na sinasabi, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral, kung ibang aral na po sabi, at hindi sumasang-ayon sa salitang nakagagaling. Dapat po yung ating aking aral, yung pong sumasang-ayon sa salitang nakagagaling. Ano po yung salitang nakagagaling? Sabi, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po tayo. At sa aral na ayon sa kabanalan. Kaya nga sabi, si Timoteo po yung sinabihan ni Pablo dito sa 1:3 ng unang Timoteo, sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi, kung paanong ipinamanik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Epeso nang pumaroon ako sa Macedonia upang may pagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Dapat po tayo meron lang isang aral. Yung po minasa ko kanina sa stress po ng unang Timoteo. Kaya dapat po, dapat po tayo meron lamang isang aral. Kaya nga, sabi nga din sa atin sa Hebreo, talatang 9, kaya nga sabi, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Sapagkat mabuti na ang puso ay patibay sa pamagitan ng biyaya, hindi sa pamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Ang mga ibang turo, basta hindi po na sumasang-ayon sa salitang nakagagaling. Tayo po ay ang ating pag-aaral, tayo po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Tayo po sa kautusan ni Kristo lumalakad. Kaya dapat po tayo mayroon lang isang aral. Kaya mayroon din sinasabi sa aklat ng Kawikaan, kaya tayo po mag-iingat sa mga aral na ating mapapakinggan. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, sa talatang 27, kaya nga sabi po dito, magtigil ka anak ko sa pakikinig ng aral na magliligaw lamang mula sa salita ng kaalaman. Pero kung magliligaw lang, kaya nga sabi, magtigil ka sa anak ko sa mga pakikinig ng aral na magliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Yun po, yung pagkain magliligaw lamang. Kaya nga sabi nga ni Pablo, kahibat kami o isang anghel ang mangaral ng iba sa aming pinangaral. Ano sabi? Matakwil. Ibig po sabihin sa English, curse, masumpa. Yung po sa Galacia, ano ang sabi ni Pablo? Sa 1:9 ng Galacia, itasan natin sa 8, datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kaiba na po. Ayon sa aming sinasabi ng una ay muli ngayon ang aking sinasabi. Ngayon, kung ang sino may mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Kaya po tayo mag-iingat. Dapat po tayo ay meron lamang isang aral. Nga po sabi, ulit natin yung 14:26, ay ano nga ito mga kapatid, pagkakatipon sa inyo ay may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may isang wika. Kung ano po tayo Tagalog, Tagalog lang, hindi yung puro tayo Tagalog tapos sa ibang ang mga ngal sa atin ay iba ang usap. Hindi po hindi po maganda yun kasi hindi natin yung iba hindi makakaunawa. May isang nagpapaliwanag, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Yun po yung ating lahat ay ating gagawin ay sa ikatitibay. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging 2 o higit sa 3 at sunod-sunod at ang iba'y
ang isa'y nagpapaliwanag. Kung merong ganyang iba't iba, dapat merong nagpapaliwanag. Ika nga sa iba parang interpreter ba yun? At gano'n kung ibang wika mo, ang kakusap mo naman dapat merong may nagpapaliwanag. Dapat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik. Ay, huwag na tayo mag-usap. Huwag na tayo mangaral. Huwag na tayo magsalita ng hindi naman maintindihan. Kaya sabi, dapat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Siya ay nagsasalita sa kanyang sarili. At sa kanyang sarili lang. Hindi nga naunawa ng kung yung sinasabi mo hindi naintindihan ng iba. Siya ay nagsasalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ang 2 o 3 sa mga propeta ay nagsasalita at ang iba'y nagsisiyasat. Dapat kung may ipinahayag ang sino man sa inyo, dapat kung may ipinahayag na anuman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauna. Sapat kayong lahat ay makapaghuhulang isa-isa upang ang lahat ay mga tuto at ang lahat ay maaralan. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasukupan ng mga propeta. Sapagat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kapayapaan. Gaya ng sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ganyan po. Tayo lalakad. Hindi yung mutasalita tayo ng iba't ibang wika. Balikan natin po yung 20. Dito po sinasabi sa 14:20, ito ay ating lampasan. Sabi, mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Ito po na ating napag-aralan na. Sabi, ngayon may sa kahalayan ay magpakasanggol kayo. Datapot sa pag-iisip, kayo'y mga pakatao. Kaya nga yung ating pag-aralan nung nakaraan dito sa 13:11 ng Korinto, kaya sabi dito, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdarandam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon may naganap ang aking pagkatao. Iniwan ko na ang bagay na pagkabata. Dapat iiwanan na po natin ang bagay na pagkabata. Pero sa kahalayan, diyan po tayo magpakasanggol. Sapagkat nga po sabi sa Roma Kapitulo 16 sa talatang 19, kaya nga sabi dito, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, dapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan. Dapat po tayo at musmus sa kasamaan. Diyan po tayo. Diyan po tayo ay maging musmus. Maging magpakabata tayo. Diyan sa mga kahalayan. Musmus tayo. Diyan sa mga bagay na iyan. Kaya nga, dito kasi sa banal na kasulatan, dito talaga ay may sinasabi na merong ipinanganak na talagang mga hayop. Kaya nga, yun po yung sinasabi dito sa 2 Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 2. Meron po tayo ng ganyan Kaya nga sabi sa atin, sa kahalayan, tayo magpakasanggol. Sa pag-iisip, tayo magpakatao. Hindi tayo magpakahayop. Meron nga po talagang ganyan, pinanganak na talagang mga hayop. Sabi nga po dito sa 2 Pedro Kapitulo 2, talatang 12, sabi ito datapot ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait. Ipinanganak na talagang mga hayop. Meron talagang ganyan. May mga ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin, ihuhulihin at lilipulin. Nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Yung po mga nagsisialipusta sa mga bagay hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipod. Wala, hindi sila nagpakatao sa pag-iisip. Kaya dapat iiwanan natin yun. Kung tayo naganap na ang ating pagkatao,
Iwanan natin ang pagkabata. Kaya nga sabi sa atin, datapos sa pag-iisip, kayo'y magpakatao, hindi yung magpakahayop. At yan po talaga, meron talagang ipinanganak na mga talagang hayop. Yan po meron ding talata sa aklat ng mga awit. Sabi sa awit 58, talatang saan? Tingnan natin. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 58. Kaya nga, ang may sabi rito, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Mula pa sa bahay bata, yun po yung meron ng naliligaw. 58, talatang 3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila. Nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kung yung mga magulang kasi talagang mga hayop na. Ang napakasawi ganun din. Kaya nga, yan pong masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sa bahay bata pa lang. Kung yung mga magulang niyan hindi nagpakatao, hindi iniwan ng pagkabata, kaya yung mga nagiging anak niyan ay sabi, ang masama ay naliligaw mula pa sa bahay bata. Kaya nga sabi, mga ipinanganak na talagang mga hayop. Sila naliligaw pagkapanganak sa kanila. Nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kaya nga, yun ang sabi sa atin sa 14:20 nitong ating pinag-aaral sa Korinto, mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Ngayon may sa kahalayan, magpakasanggol kayo. Kaya nga, diyan po tayo magpapakasanggol. Kaya nga, ito po rin yung ating binasa dito sa Timoteo. Kaya dito po meron tayong yung nagsasabi, bakit dito nakalagay dito yung sa 2:15 nitong ikalawang Timoteo. Kaya nga sabi ito, at mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman. Ito po simula po nang tayo'y nagpakamusmus sa kasamaan. Hindi po simula pagkasanggol tayo, panganak ay nalalaman. Hindi po. Kaya nga dito at mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ito po simula po ng ating iwanan. At tayo po'y nagpakamusmus na sa kasamaan. Sa kahalayan po'y tayo nagpakasanggol. Kaya simula sa pagkasanggol, nung tayo sanggol na po sa kahalayan, ay atin nang nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kristo. Kaya ngayon kasi po yung iba yung may tatanong, bakit ito mula sa pagkasanggol? Ito po simulan tayo naging sanggol na sa kahalayan. Naging musmus na tayo sa kasamaan. Kaya may talata po niyan, malibang kayo magsipanumbalik tulad sa isang bata. Hindi. Parang ganun po na talata nun, ay hindi tayo papasok sa kaharian ng langit. Hindi po tayo babalik doon na tayo po'y magpakamusmus. Sa ibang araw na po natin hahanapin yun. Pero po napag-aralan natin dito po yun sa Ebanghelyo. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral at ituloy na po natin sa susunod nating mga pag-aaral. Tayo po natatapos hanggang sa 33 po.